Sa mapagpalang araw po sa atin lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ating series patungkol po sa All of the Glory of God. At ang kalaki po ng ating series ay nakakapang-anim na araw na po tayo ngayon. Una po natin tinapik is creation, pangalawa po sin of suffering, pangalo redemption, pang-apat po church, panlima mission, at ngayon naman po activities. At para naman po sa ating scripture, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. At ito po ang sabi sa English. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. So, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluwalhati ng ating Diyos. So, ang sabi po dun sa 1 Corinthians po, chapter 10, verse 31, ang sinasabi po dun sa Biblia is, lalo man po yung gawin natin po sa bahay man, sa labas, sa work, or saan man po tayo sulok ng bansa po, kung ano man po na ginagawa natin, that glorify po natin sa ating Panginoong Diyos. Kahit yung pagkain lang po natin, that glorify natin sa kanyang paglalakad po natin sa kalsada or ano man pong ginagawa po natin or lahat ng po mga activities na ginagawa natin, dapat po gino-glorify po natin sa ating Panginoong Diyos. Sa kanya po palagi yung balik. So tayo naman po dumako po sa ating katuruan. Una, God renews our heart. So tayo, nung bata pa lang tayo, yung heart natin is nag-grow day by day nung nabubuhay tayo. Yun yung panahon na hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Diyos. Nag-grow tayo day by day hanggang umabot tayo sa ilang taon. Then suddenly, dun na natin nalaman na kailangan ko pala maging malapit sa ating Panginoon Diyos. So dun sa pamamagitan na yun, sa pagiging malapit natin sa ating Panginoon Diyos, nire-renew ng ating Panginoon Diyos yung heart natin. Or mas pinapalitan niya ng bago. Kung halimbawa nga sa may mga expiration ng mga lisensya, ganyan, nagre-renew ka para may bago kang magamit. So, ganun yun din tayo, nagre-renew tayo ng bagong heart para sa na-renew natin bagong heart is puro salita ng ating Panginoon Diyos. Yung natututunan natin doon or yung nilalaman noon. So, pangalawa katulad po, God restore all our activities. So, lahat ng activities na ginagawa natin, nire-restore yan ng ating Panginoong Diyos. Tinatago niya yan, nire-restore niya yan sa isang sulok para sa kapag oras na ng ating hatol is ay mapakita po natin kung anong po mga activities yung nire-restore po ng ating Panginoon Diyos. Kasi kahit lahat po dapat ang ginagawa natin, that we always glorify it from our Jesus Christ. So, pangatlong katuruan po, God's redeem all of creation. So, tayo, nire-redeem tayo ng ating Panginoon Diyos. Kasi sa mga dito, all of creation, kahit anumang pong bagay dito na nakita natin sa mundo, is nire-redeem po yan ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga, lahat po ito gawa po ng ating Panginoon Diyos. Binigay niya po ito. So, kahit yung buhay po natin is kaya pong i-redeem po yan ng ating Panginoon Diyos. So, pag sinabi po kasi natin redeem, ito po yung para makukuha po natin yung isang bagay ulit kapag kinuha na po natin or kapag may binigay po sa atin, nire-redeem po natin siya. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.